mic ni Ma'am Shelly sa kanya. Kuya Jan? Ma'am, sinasabi niya. Sir, bilang naging miyembro ng BICAM panel, kumbinsido ka ba na pork-free yung inyong naaprubahan? Kasi according to Senator Amy Marcos, may pork at giniling nga daw yung pork para maitago. Hindi ko alam kung I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung idea niya, pero as far as I know bilang vice chair ng BICAM, at talaga namang nakita natin na binantayan natin, naka-live din naman, di ba? Naka-live stream, nakita naman ninyo. Pero ganoon pa man, may agam-agam ako doon sa mga unprogram, medyo pumirma nga ako pero with with heavy hearts dahil ang tanong natin, bakit kailangan ba natin ilagay sa mga unprogram, di ba? Unprogram is like kung may pera, tsaka mo natin popondohan. Eh kung walang pera, huwag mo popondohan, di ba? Eh nangyari nga no nakaraang taon, di ba? Nilipat yung mga may pondo sa unprogram, yung mga unprogram inakyat sa program, parang magic. Eh yun ang kaba ng mga tao, baka maulit muli na gano'n ang mangyayari. Pero binitin ho ni Presidente yung 9 items dun sa program appropriations. Sangayon ako doon. I mean, di ba, I said na tama lang na binito ni Presidente yung 92 something billion worth na unprogram. Kasi, Ms. Ellie, kung titignan natin, walang iniwan po yan sa isang pamilya, di ba? Yung unprogram is like yung mga plano ninyo. Kung may pera, excess, kunwari, bakasyon, magbabakasyon ka ba kung wala kang pera? Gusto pumunta ng Boracay, tamang-tama lang yung sweldo mo, di ba? Wala ka na para sa bakasyon. Bakit ka ilalagay, itatabi lang natin ito para pang Boracay. Eh, saan ka kukuha? Mangungutang ka. Which, hindi ko maintindihan. Bago lang ako dito, Miss Ellie, pero bakit mo lalagyan yung mga ganyan, mga sa program na sinasabi, pag nagkapondo, lagi nga wala tayong pondo eh. Lagi nga deficit tayo eh. Hindi natin na-meet yung target. That is the problem. Yun ang hindi ko maintindihan. Why do we have programs like this? Pag magkaroon ng budget, nangungutang nga di ba? So, bakit mo pa kailangang lagyan ng mga ganyan na pag may pera lang, di ba? So, nakakapag-isip tuloy mga kababayan natin, baka ito yung mga tinatawag na pork barrel, baka may gagalawin sila. Siguro pag wala yung mga unprogram, tama na naman yung sinasabi ng ilan na aalisin mo yung program na yan kasi na baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. So, kaya kung ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang program na yan. Kasi we don't have the money for it di ba? Why do you still have to put it under program? Mangungutang tayo para mapondohan yun. So including yung foreign assisted projects. So, pag foreign assisted, it's okay. Kasi foreign assisted, yun, may joint venture, may pondo sila nilalagay doon, di ba? Pero yung may mga program doon na wala talaga, hindi foreign assisted na mga major programs, projects naman, pero wala naman tayong pondo. Pag meron lang pondo, bakit pa? Pag meron. So saan nga tayo kuha? Mangungutang. Yan naman. Wala kang iniwan yon sa isang pamilya, wala kang budget, okay? Wala kang pera para dito, itatabi lang natin dito kasi pag nagkapera tayo. Wala nga eh. Every year short tayo, deficit tayo sa tax targets natin, customs, BIR. Taon-taon yan. Kaya nga sabi nga ng ibang experts, ang problema kasi dito, Senator Tulfo, gastos tayo ng gastos. Ang income natin, ganito lang, X amount, pero sobra yung expenses natin. Walang iniwan na sa isang pamilya. Example, isang pamilya, 25,000 ang sweldo ng lalaki. Another 25 sa babae, 50,000. Pero expenses, 100,000. Di ba? 50,000 lang. Ganun lang yung kasimple. Simple arithmetic eh. Di ba? So why will you overspend when you're only making 50,000? Kayo mag-asawa. Then your expenses you 100. Kasi magpapalagay ka ng security, kasi maraming magnanakaw, kasi kailangan mo, bakit hindi mo unahin yung education? That's what we did sa budget ngayon. Inuna natin yung education. Pero medyo may dalawang isip ako, bakit mas pataas na naman yung public works, di ba? Sana sinunod na lang yung health. Siguro pangatlo, pang-apat na lang yung public works. Alam ko, it creates jobs, di ba? Pero at this very moment, may problema nga tayo, may question tayo di ba? Yung expenses dahil doon nakita natin na inabuso yung pondo para sa mga infrastructures, di ba?
So sir, conforme kayo dun sa mga nagpaplano na questionin pa rin yung legality ng unprogrammed appropriations kahit marami na ibinito sa Presidente? Well, karapatan nila yun. Pero kung ako tatanungin, personally, yeah, I agree. Siguro, bakit pa natin ilalagay maglagay tayo ng unprogram pa, di ba? Eh kung wala naman tayong pera para doon. Sir, may basehan ba yung concern din ni Senator Amy na itong 2026 budget posibleng gamitin para dun sa posibleng isulong na naman ang panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte next month kapag tapos na yung one-year ban? Well, that's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na ganun. So, I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun, your opinion, o kung saan niya narinig. Pero sa tingin niyo, wala naman kayo nakita na iniligay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Sinasabi kasi maraming soft project na dadaan sa approval ba ng executive o ng Office of the President, sir? Na ano? Mga soft projects. Yes. Lalo na yung sa local, may mga ganun, di ba? Yung, nadadaan ba yun sa approval muna ng Office of the President bago Local magamit? Government Support Fund? I mean sa LGSF? That I'm not so sure. I have to get back to you on that matter. Pero ang pagkaintindi ko, ngayon pinirmahan na ng Pangulo, yung budget na yon will be, it's there. Any additional question about the budget? Okay, Mayan and then Beck. What Senator Amy is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Kasi it's really needed. Tinaasan po natin, I agree na taasan po yung AIX po natin because nakita po natin last year na sunod-sunod po yung bagyo. Isa po ako sa naka-experience doon when we went to Cebu, sunod-sunod po, earthquake and then typhoon. I called up Secretary Rex Gatchalian, ang umamin si Secretary Rex na ubos na po yung pondo namin, boss. Hihingi muna kami ng emergency fund sa DBM. So I have to call the secretary, then Mina Pangandaman, ma'am, baka pwede mong releasean kasi wala na silang pondo na ubos. Sabi ko, wala kayong AIX. Sabi ni secretary, sunod-sunod kasi yun, wala. Kaya this time around, we made sure na meron silang enough para doon sa mga mga contingency, kagaya na sunod-sunod ng mga typhoon, earthquake. Sa MAIFIP naman, MAIFIP, napag-usapan namin yun kasi dati, hindi tumatanggap ng MAIP ang mga private hospitals. Okay, sinasabi, libre naman sa DOH hospitals. Pumunta ka sa DOH hospitals. Madaling sabihin libre ng DOH hospitals, wala ka babayad, zero billing. Ang problema, makakapasok ka ba? Kasi ang capacity lang nila, 300, 400 bed capacity. Ano next option mo? If you have a child, of your husband, your mom is sick, wala kang pera, next option mo. Siyempre, pupunta ka muna sa public, sa DOH. Puno. Mag-aantay ka, Miss Maan, mga 4 days pa. Kailangan na operahan, puputok na appendix ng anak mo, ng mister mo. Anong option mo? Pupunta ka sa private. Did you know that St. Luke's o lahat ng private hospitals sa Metro Manila malalaki tumatanggap na ng MAIFIP? Cardinal Santos, Makati Med. Why I know that? Because isa ako doon, lumalapit yung mga tao and I keep on requesting sa DOH, pwede bang bayaran nyo ito, pwede bang ganito? Tumatanggap lahat ng hospitals, halos lahat na ng private hospitals, tumatanggap na ng MAIFIP. Ngayon, yun ang option nila. Siyempre, medyo may kamahalan ang private kasi sa public. Kaya, tinaasan natin yung MAIFIP. Kaya nga, isang safety measure ginawa natin, inalista natin na hindi na pwedeng, pwede namang rumekta na lang or si congressman o si senador, tumawag na lang doon sa DSWD. Hindi na siya mismo aabot doon sa tao, di ba? Kasi dati uso yan iaabot sa tao, sa distribution ng AIX, ganun din sa MAIP, ito, anong kailangan mo, may mga letter pa, mga GL. Ngayon, rekta na pwede ka nang dumiretso sa DSWD or
tawagan ng mambabatas, pwede ba? Kasi ito constituent ko. Ganun na lang ang gagawin ngayon. Nasisilip yung dumobleng budget ng farm-to-market roads na sinasabing posibleng maging farm-to-pocket roads upon the discretion of the legislators. Bakit po kayo pumayag na ganun kataas yung farm-to-market roads? May mga sinasabi kasi ang nangyari doon yata sa farm-to-market roads dahil may mga items or projects na hindi na-implement last year. Okay? So, i-implement pa lang siya this year. Tapos yung isa, yung farm-to-market roads ay hindi na dadaan sa DPWH. Okay? It will be upon implementation by the Department of Agriculture and then local government units. Yung anti-EPAL provision, sir, gaano po ito ka-importante para maging corruption-free yung 2026 budget and to make sure walang intervention during cash aid distribution? Yun nga, yung isa pang sinasabi natin dyan, ako, I for one, ayoko na may politiko doon. Kahit before when I was in Congress, I'm invited na pumunta ka dito kung may distribution ng AIX. I hate it because di mo naman pera yun eh. Pera ng taong bayan. It's your money. It's our money. Bakit kailangan nandoon si congressman? Bakit kailangan nandoon si senator? No, it's not our money. Bakit pa? Kung pera mo yun out of your pocket, sige, pamigay ka. Parang yung mga mayayaman dyan. Pero kagaya niyan, yung mga ayuda na yan, government, people's money yan. Bakit ka nandyan? Di ba? You're not supposed to be there. Pero kailangan kasi yun, sir, ilagay nyo sa budget law every year. Tingin nyo ba dapat magkaroon na ng specific law talaga na anti-EPAL sa mga, Dapat talaga. Hindi lang yung ganito na removal of politicians sa distribution of aid. Siguro nga. Good thing you pointed it out. I will file a law or a bill soon para matigil na yan na talagang walang politiko at diretso na. Ang gagawin na lang, dapat naman talaga, dapat ganun ang pagkaintindi ko when I was still a journalist. I really thought na pag-ayuda, tatawag ka lang, kagaya ng ginagawa namin, sa radio pa ako. We asked the secretary, baka pwede ito, hindi makalabas ng ospital. Then the secretary will send his people para bayaran yung mga bill or mga AIX. Sir, binagyo po itong ganito. Yan ko naramdaman when I became the secretary of DSWD. Di mo naman kailangan politiko. Tatawag lang yung politiko. Then, yung DSWD, magpapadala siya ng tao. Sila yung mag-distribute. Di ba? Bakit mo bibigyan yung politiko ng AIX? Bakit mo bibigyan siya ng MAIP? You don't. Di ba? Padiretsuhin mo yung tao mo, yung constituent mo, o dumiretso yung constituent sa DSWD. Ngayon, kung ayaw siya bigyan, then that's the time, lumapit siya sa politiko, sir, ayaw akong bigyan ng DSWD natin dito sa bayan natin. O ayaw akong bigyan ng GL para doon sa mailabas ko yung pamilya ko. Then that's the time siguro na the politician will intervene. Sir, Senator Miriam, nun may ifinal na anti-EPAL bill pero mukhang hindi nakapasa. Do you think susuportahan niya ng mga kapwa niyo legislator considering na minsan yung mga ayuda na yan nagagamit nila para maisulong yung kanilang mga political interest? Hindi, dapat talaga matapos na ito eh. Kasi yan na nga, sigaw ng taong bayan, hindi mo naman pera yan. Tsaka nakakahiya, di ba? Bakit mo ang kinin, ikaw pa namimigay, ikaw pa mag-aabot ng 5,000 na AIX, ikaw pa magbibigay ng GL mismo, hindi mo naman pera yun. By the way, ito pong may nakafile na po kami na AIX bill sa Senate ngayon. We will just include this anti-EPAL.